Sakit, pambira. Pagkain ko, hindi matalo na ng pusa eh. Ang daming tanim dyan strawberry, ang daming bunga. Sabi nung may-ari, marami yan magbunga, alagaan nyo. Sa akin, kasi yata namatay lahat eh. Ako lang ang tamad eh. Pambira. Hari ko, sakit. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga boss? What's up mga boss? Kamusta na kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon, pasensya na kayo sa boses ko mga boss. Renz Verano. Saat ang lalamunan ko mga boss. Hindi ko alam kung bakit. Pagising ko na lang ang saat ang lalamunan ko. Siguro sa adadaldal ko to. Hindi mga boss. Ewan ko lang kung bakit sumakit. Medyo masaya ako ngayon kasi wala akong part-time. Pumasok ako sa IGA ng alas 10 ng umaga at kakauwi ko lang ngayon alas 6 ng hapon. Kaya makakapagpahinga ako mga boss. At papahinga ko itong aking boses na boses Renz Verano. Let's go mga boss, pasok tayo sa loob. Nakita niyo yung damo. Pasok tayo sa loob. Nakita niyo yung damo, di ba? Medyo lumalabas na yung kanyang pagka-green. Ayan dito. Ayan o. Dito medyo hindi pa. Tapos tong ating puno ng mansanas, wala pa akong nakikita na wala pa. Talagang tuyong-tuyo pa siya. Pati yung kabila. Ayan. Sa summer, papakita ko sa inyo yan. Baunan ko. May tira pa akong ulam. Pwede pa to pang hapunan. Sayang, di ba? Alam niyo mga boss, alala ko nung nagtrabaho ako sa sa Qatar. Alam niyo ba ang sahod ko lang noon? Baka maiyak kayo, baka sabihin nyo, ganun lang pala ang sahod mo, bakit ka pa nag-abroad? Hindi makakabuhay ng pamilya, kahit nga binata, baka kulang pa sa kanya yan eh. Kikitain mo pa yan sa Pilipinas. Diba? Baka mamaya yun nasabihin nyo sa akin, yun na i-comment nyo sa akin. Ang mga boss yung nasa Qatar ako, ang sweldo ko lang ay 12,000 pesos. Isang buwan. Pero libre yung bahay ko. Pero yung pagkain, ikaw bahalang mag-provide.
At yung trabaho ko, ang layo nun ay medyo mga 4 na poste. 4 na poste ng Meralco. Nilalakad ko lang yun mga boss. At syempre sa Qatar nasa kami mismong pinaka busy town, parang gano'n. Ayun, sumasahod lang ako ng 12,000 doon mga boss. Sabi nga nung iba sa akin nung nag-a-apply pa lang ako sa Pilipinas doon sa agency. Sabi ng mga kapitbahay ko, kaibigan ko, baba naman ang sahod doon, kikitain mo yun dito sa atin. Kasi yung panahon na yun mga boss. Yung panahon na yun, yung pala yung mga ilang buwan na nasa Pilipinas ako. After ko mag-Dubai, na nakulong ako, so pag uwi ko ng Pilipinas, medyo parang iba pa yung aking isip. Medyo magulo at para ako natutulala minsan. Siguro dahil sa nangyari sa akin doon na malaking trauma yung nakulong ako. Talagang tuwing gabi, siguro mga 1 week na ako sa Pilipinas nung January 2 ako dumating sa Pilipinas. Tapos unang araw ng tulog ko, unang gabi, parang hindi ako makatulog. Kasi nandun pa rin sa isip ko yung yung kulungan, yun. Di mawala sa isip ko yun mga boss. Talagang ilang araw, may yata 1 linggo, ganun ako, hirap ako matulog. So sabi ng misis ko, nagsasalita daw ako na yung tungkol doon sa kulungan, ganun. Nagsasalita daw ako ganun. Parang hindi nakalapat yung pinto. Nagbubukas siguro kasi umahangin sa labas Ayan, sinarado ko. Yung sa binata ako, bukas yung bintana. At ayun nga mga boss, nagtrabaho ko doon sa bansang Qatar. Ng 2 years, natapos ko yun. Okay naman yung trabaho ko doon Doon ako sa pastries naka-assign. So, nagagawa kami ng mga maliliit na pastries, kanyan. Kasi yung ang mga Arabo mahilig sa mga sweet. Matapos ko yung 2 years na ang sahod ko lang ay 12,000. Diba? Papadala ako ng sa misis ko, mga 10,000. Tapos yung 2,000, nakalimutan ko na kung magkano yun sa real. Real yung pera, tama ba? Dirhams. Dirhams pala. Dirhams pala yung pera namin dun sa Qatar. Yun, pagka tuwing katapusan, nagpapadala ako sa Western, sa mall doon. Padala ako ng 10,000, minsan 10,500, gano'n. Tapos yung matitira sa akin, yung dirhams, ibibili ko na yun ng groceries ko, pang 1 buwan na. Di ba? Casino lang yan. Yung pagkain, kailangan talagang medyo tipid ka talaga. Bibili ako ng manok. Siyempre, bawal ang baboy dun no? Pero mayroon daw part ng Middle East na mayroong baboy. Sa Qatar kasi, hanggang sa natapos ang kontrato ko daw, nakatiwan ng baboy So, ayun, puro manok, ganyan. Medyo masakit. Medyo, muna ako ng tubig konti mga boss Pakulo lang ako konti. At ayun, ang trabaho ko doon sa loob ng 2 years, talagang ilang yung sahod ko, 12,000. At bibili ako ng sale, naka-sale na manok. Yung 3, 1 pack na yun. Parang wala pa mga 1 kilo nun Maliliit lang kasi
Tapos bili na ako ng mga pansigang, toyo, suka. Alam mo yung nakasanayan natin na kung ano lang mga ingredients natin, yung malimit nating lutuin. Yun. Bumili ako ng mga boss. Wait lang. Hindi naman gano'ng mainit eh. Tinis ko yun ng 2 years. At kayang-kayang kitain sa Pilipinas mga boss. Yung 12,000. Kaya katuwiran ko naman mga boss. Nung panahon na yon, nung ako ay kakarating ko lang, mga ilang buwan pa lang ako, wala akong trabaho mga boss. Ayoko naman mag-tricycle na lang ulit na hindi sigurado yung kikitain ko eh. Kung magta-tricycle ako, minsan kikitain ko 150, 100. Kikitaan 300, gagasolina mo yung 100, bibigay mo yung 150 sa may-ari ng tricycle, di ba? Kasi nakikilabasan ka lang, mga ganun. Eh parang walang kasiguraduhan yung kikitain mo pag ganun, di ba? Tapos wala akong masyadong kakilala pa nung na kung saan mag-a-apply. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Tinanggap ko na yun. Kahit na sarap. Medyo mainit talaga. Kaya ating konting tubig. Pasensya na kayo sa background ko sa nakakita nyo sa aming bahay sa kusina. Dito ko lagi malimit mag-vlog, mag-video dito sa kusina. Kasi ito yung paborito naming tambayan ng misis ko ng anak ko sa kusina. Yung sa alas, diba nakita nyo napakadalang ko doon pumesto sa may harapan ng TV. Palagi ako dito. Mas okay sa amin dito mas relax. At ayun pinakatuwiran ko kasi wala pa naman ako masyadong kakilala noon kung saan ako mag-a-apply. Kaya nung may nakapagsabi sa akin na isang kakilala na gusto mo doon ka mag-apply, ganyan. Tanong mo kung ganyan, interview, may mabilis makakaalis. Sabi ko, may job offer. Ganyan. Sabi ko, okay sige, ganyan. Ang labas ng Maynila, ganyan. Interview. Wala pa mga ilang buwan. May visa na agad. So, kinuha na yung passport namin, ganyan. Medical. Tapos na ako sa interview, nakapasa ako. Tinanggap ko na yun, 12,000. Okay. Kasi wala akong trabaho sa Pilipinas, walang kasiguraduhan. Eh yun, sigurado na yun. Sasahod na talaga ako ng 12,000, malinis na. Hindi na ako nakikipag-gitan sa kalsada para kumita lang ako ng malaki, di ba? Eh yun, sigurado na yung kikitain ko dun eh. Pera na yun. May sigurado na. O, tinanggap ko na yun. Pero talaga, naiisip ko pagkatapos nung tapos ng kontrata ko mula ang Pilipinas, sabi ko 2 years yung binuno ko doon, pero parang hindi sapat kasi napakaliit ng kinita ko, ganun. Sapat lang. So pag uwi ng Pilipinas, wala kang masyadong pera. Yun, yung isang buwang sahod mo lang, yun ang dala-dala mo. Hindi na ako bumalik noon. At ayun, yung time na yun, yung misis ko papunta na dito. So, uwi ako ng Pinas, ganyan. At pag naiisip ko yun, sabi ko, kayang-kayang kitain sa Pilipinas, di ba? Kaya lang, yung naging sitwasyon ko noon, napakagulo ng utak ko noon. Lagi akong tulala. Dahil sa nangyari sa akin na napakalaking trauma sa akin nung nakulong ako. Hanggang ngayon, hindi na mawala sa isip ko yun. Yung nakulong ako. Kaya malimit sa tuwing gagawa ako ng video, nababanggit ko yun. Kasi hindi mo wala eh. Hindi mo wala. Pero, sabi ko siguro, parte na yun ng pagkatao ko na kasama yun sa ikot ng buhay ko na ibinigay sa akin ng Panginoon yung ganong pagsubok. Pero sinubukan niya ako gano'ng katatag. At sinubukan niya rin ako
kung gaano ako kung gaano kalaki yung pananampalataya ko sa kanya. Yun yung naramdaman ko na talagang matinding pagsubok ang dumating sa akin. Hindi ako nakulong sa Pilipinas, sa ibang bansa pa, di ba? Talagang, yun, hindi ko makalimutan yun. Kaya sa tuwing ako yung nag-vlog, sinishare ko yun. Hindi dahil sa kaawaan, hindi nyo ako dapat kaawaan. Hindi dahil ipagyayabang mo ba yun? Hindi, nakulong ka, hindi mo dapat ipagyabangan. Gusto ko yun gusto kong sabihin yun sa inyo. Dahil baka mamaya, meron diyang isang viewers na nakaka-relate sa atin, di ba? So nararamdaman niya yung pagkukwento ko dahil na-experience niya rin yun. At magbabalik tanaw din siya yung naranasan niya sa abroad. Pero marami doon, alam niyo ba na mas matindi ang kaso? Yun yung mga tungkol sa pera, sa pagpatay, pinatay yung amo, ganyan. Mas matindi kaso nun. Ako, naka 20 days lang Ay yung mga nandun na sabi ko talagang taon na. Nakahiwala yung kulungan ng babae sa kulungan ng lalaki. Hindi kayo magkikita, mga boss. Magkaibang building kayo, malayo. Hindi mo sila makikita. Wala tayo dito sa labas. Sakit no? Satal na muna ko, pambira. Nakatokwa to. Ang hangin, Didinig nyo ba yun? Pag binuksan ko yung pento, dinig nyo yung hangin, Sige na. Oh, diba? Oh, sorry. Palakas yata Excuse me. Ito, tumubo na yung mga damo. Alam nyo ba ito? Ang gaganda ng bulaklak niyan. Ako, pag tumubo ang gaganda. Makikita nyo yan mga boss. Iba-vlog ko yan. Pinasilip ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa harapan ng bahay namin. Sakit, pambira. Naipit ako doon mga boss. Ayun mga boss, isinare ko yun sa inyo. Alam niyo naman ako, lahat sinishare ko. At sana, huwag mangyari sa inyo yun, yung naranasan ko sa ibang bansa. Hindi mo kasalanan, pero minsan nangyayari. Tulad ko, hindi ko kasalanan yun. Wala akong kasalanan. Kaya hindi na mga ibang kasama ko na nakulong, katrabaho ko. Wala kaming kasalanan, wala kaming alam sa nangyayari. Bigla na lang kaming pinuntahan ng pulis sa tinitira namin. Diretso selda na. Na hindi namin alam kung ano. Kasi, yung pinabasa sa amin, walang translate ng English. Paano namin mababasa yun? Pinakita lang sa amin, pinapirmahan lang sa amin, pirma. Tapos, thumb mark. Hindi na pala kami pwedeng bumalik sa bansang yun, sa Dubai dati. Kaya nagkatara ko. At yun, na-share ko sa inyo yung sahod ko. Baka mamaya, ang dami niyong comment sa akin yan. Ba't ka pa nag-abroad? Sahod mo lang pala 12,000. Kikitain mo pa sa Pilipinas yan. Yun ang sasabihin niyo sa akin. Di ba? Nagpakatotoo lang ako. Kasi yun yung totoo Ayokong magyabang sumasahod ako sa Qatar ng 30,000, 25,000. Pero hindi naman So, gawin natin totoo. Yun lang yung sahod ko talaga. 12,000.
Yung misis ko nga, sabi niya sa akin nung paalis na ako eh. Nung napirmahan ko na yung kontrata. Gusto mo yan. Yan ang desisyon mo. Sige. Kung yan ang sahod, sige. Huwag mo sisisihin kasi tinanong kita na maraming beses. O, gusto mo na umalis. Okay. Kasi ilang buwan ako sa Pilipinas, wala akong trabaho. Eh, may anak ako na pinapadede. So, wala lang dalawang isip. Tanggapin ko na yan. Hindi na ako nag-isip kung ano ba yung pupuntahan kong lugar doon sa Qatar. At ano ba yung may mga Pilipino pa doon. Walang ganon mga boss. Wala akong kasabay eh. Pagdating ko doon sa airport, si Mundo sa akin, ano eh, Indiano. Indiano? Oh, yung tubig ko. Nawala na. Indiano sa Mundo sa akin to, mga boss. Na nakalagay, oh. Nakalagay sa placard niya. Pangalan ko. Nakalagay dito. Pangalan ko, tapos yung company na pagtatrabaho ko. Pati si Susi. Diyan ako nagtrabaho, mga boss. Ngayon lang mga boss, ni-share ko lang sa inyo kung gaano kaliit ang sahod ko nung nasa Qatar ako. At alam ko, siguro ako na yata pinakamababang sumasahod ng 12,000 a month sa mga lahat ng OFW. O sige nga mga boss, mag-comment kayo kung mas mababa pa yung sahod nyo kaysa sa sahod ko dati. Pakiramdam ko naman parang ako lang eh. Ang sumasahod ng gano'n na 12,000 a month sa abroad na kayang kitaan sa Pilipinas, minsan higit pa. Overtime, doon walang overtime, fix na yun. Tapos, isa lang ang day off ko. Tapos trabaho ng trabaho yun. Araw-araw. Minsan wala pang day off. May nga lang, walang tax. Magtatax pa ba? Sa 12,000, babawasan pa, pamihira. Wala na, ma-receive ko no, maliit na lang. Di ba? Sinare ko lang sa inyo yun. At para huwag niyong gawin. Kasi napakaliit, di ba? Paano mga boss? Magpapahinga muna ako at parang paubos na yung boses ko. Parang papunta na sa pawala na yung boses. Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsama niyo sa akin ngayon sa buong araw na to. At wag po kayo magsawang manood sa J Pinoy TV at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo sa J Pinoy TV para makasama ko rin kayo dito sa Canada. Lagi kong sinasabi, hindi malabong mangyari na makasama ko kayo sa Canada dito. Hindi man dito sa Chetwynd, sa ibang part ng Canada. Kung ikaw ay nanonood sa akin ngayon. Diba? At sana, i-share mo na rin sa iba yung video natin at sana mas marami pang mag-subscribe sa JP ng TV. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.